Commander, ito ang weekly report. May nagkasakit ba sa team natin? Po, dalhin mo agad sa ospital. Wala po. Maayos ang kalusugan naming lahat dahil sa training. Sige, lumabas ka muna. Yes, sir. Oo nga pala. Commander, may malapit na daycare center dito. Kailangan nila ang tulong. Kailangan natin magpadala ng tao doon para mag-conduct ng check-up. Teka, Doktor, sino ang pupunta? Pwede tayong maghanap, Commander. Sinong ipapadala natin? Tawagan mo si Suyun. Paano naman po sa atin? Ako pupunta. Commander, gusto mo talagang pumunta sa daycare center para mag-conduct ng check-up? Oo, pupunta ako. Sige po, Commander Feng. The best ka talaga. Sobra. Nandito si Madam sa daycare center para mag-conduct ng check-up. Daycare center? Nakikipagkita ba siya sa lalaki niya dyan? Hindi po. Lahat ng pasyente ay mga babae at bata. Kung ganon, hindi mo na kailangang bantayan. Yes, sir. Lakihan mo pa. Tapos na. Next. Ito yung anak ni Singsel at ng kabit niya. Halika, gumagaling na bang asma mo? Inaway mo ang mama ko! Masamang babae! Lalalala! Teka! Doktor, gamitin mo po. Bakit ganun? Pakiramdam ko malapit sa akin ang batang to. Salamat. Hintayin mo ko. Magbibihis lang ako sandali. Babalik ako para sa check-up mo. Sige po! Bakit nabasa ka? Hindi tayo magpa-file ng divorce. Bibisitahin ko din si mama sa ospital. Basta ipangako mo sa akin, hindi na kayo magkikita ng lalaking yun. Okay lang ako. Magpapalit muna ako ng damit. Bakit nandito si Feng Meng? Nagkataon ng kaya? Mabait naman si Xiaoseng. Halika, magsimula na tayo. Mukhang healthy ang puso ni Xiaoseng. Tara, samahan kita sa military training. Papa, bumalik ka na para kay Xiaoseng. Sabi ni Feng na hindi pa siya nagkaka-girlfriend. Pagkatapos nung nangyari sa atin, nagkaroon tayo ng anak. Namiss kita! Kung anak namin ni Suyun si Xiaoseng, bakit parang wala lang sa kanya? Bata, nagkakamali ka. Ako si Commander. Ikaw ang papa ko. Commander, hindi mo ba nakikilala sarili mong anak? Pangako, hindi ko talaga kilala ang batang to. Huwag ka na umiyak, Xiaoseng. Nandito na si teacher. Pasensya na, Doktor at Commander. Si Xiaoseng ay isang ulila. Namiss nila ang mga magulang niya. 5 taon nang nakalipas, may matandang babae na may dalang sanggo na lalaki. Iniwan niyang sanggo sa daycare center, tsaka umalis. Nung nakita namin siya, may 10,000 yuan na nakatago sa damit niya. Ang tagal na pala, ang nanay ni Chose, hindi niyo nahanap? Hindi. Mukha rin hindi niya nanay yung matandang babae. Lola niya yun, hindi namin alam kung sinong nanay niya. Hindi nakita. Kumusta ka? Okay lang ako. Busog na ako. Kumain po tayo kasama si Papa. Bata, sinabihan na kita. Ako si Commander, hindi mo Papa. Ate, ganda. May mali ba sa akin? Bakit ayaw na sa akin ng Papa ko? Xiaoseng, alam mo ba, ikaw ang paborito ko. Ate, ganda. Pwede bang ikaw na lang mama ko?
Ulila si Xiaoseng. Namimiss na niyang mga magulang niya. Okay, Xiaoseng. Ako ang magiging mama mo ngayong araw. Okay? Yay! May mama na ako! Kung ganon, ako magiging papa mo ngayong araw. Salamat, Papa! Papa, pakainin mo po si Mama. Matalinong bata si Xiaoxi. Ma, kainin mo to. Masarap. Ang sweet ng Mama at Papa ko. Mabait na bata. Yung lola niya, bakit kaya siya iniwan nito? Hey! Malaki ang aking mga pakpak. Hahabulin kita. Paalam, Mama at Papa. Paalam, Xiaoxing. Magpakabait ka. Papa. Paalam, Xiaoseng. Bye-bye. Wala na akong magulang hali. So yun. Commander, may problema ba? Bakit mo ko iniiwasan? Commander Feng, ano ba yun? Kung wala ka nang sasabihin, mauna na lang ako. May gagawin pa ako. So yun. Tingin mo ba masaya ka sa buhay mo? Nasa sa akin kung masaya ako o hindi. Labas ka na doon. Paano kung gusto kita? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Alam kong hindi dapat. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yung pagkakaibigan natin, iniba mo ba ng pagkakaintindi? Hindi ako ganong tipo ng babae. Mali ka nang iniisip. Alam kong hindi. Hindi ko rin pinaglaruan ang damdamin mo. Pagkatapos mong umalis sa bahay, hindi ko mapigilin na isipin ka. Itong medical check-up. Nakiusap ako sa ospital na ikaw ang ipadala. Dahil gusto kitang makita. So yun, kaya kitang hintayin. Hintayin kitang makipag-divorce. Pananagutan kita. Ikaw ba? Gusto mo din ba ako? Gusto niya ako. Bibisitahin ko din si Mama sa ospital. Basta ipangako mo sa akin. Hindi na kayo magkikita ng lalaking yon. Madumi akong babae. Kahit pa magkikipag-divorce ako, hindi pa rin ako nababakay sa kanya. Commander, salamat sa pagligtas ng buhay ko noon. Maswerte ako na maging kaibigan mo. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga babae. Sa tingin mo ba gusto kong marinig ay salamat? Tatanungin kita ulit. May pagkakataon ba na nagkagusto ka sa akin? Kahit sandali. Wala akong nararamdaman sa'yo. Kaya naman hindi kita gusto. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi kita gusto. Ngayon, bukas at magpakailanman, hindi kita magugustuhan. Mahal mo pa si Zheng Sili? Oo, mahal ko pa si Zane Sally. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo sa akin, ay kalimutan mo na. Naiintindihan ko. Pasensya na kung naabala kita. Kung ayaw mo na akong makita pa ulit, aalis na ako sa buhay mo. At hindi na tayo makikita pa ulit. Tumigil kayo!
Tumawag ka sa akin. Kaya ko na yan. Huwag kang gumalaw. Ito ang unang beses na lalagyan ng suit sa akin ng sapatos. Kumusta? Tama lang ba ang sukat? Darling ko. Ang sabi ko, kamukha mo si... Ma, nilutuan kita ng lugaw. Tikman mo. Sino ka? Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Niluto ko yung lugaw ng 3 oras. Ma! Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Ma! Kailangan mo ba ako maalala? Ma! Hindi ko na kaya. Ma! Anong mama? Lumayo ka sa akin. Lumabas ka. Di kita kilala. Commander, bakit ka nagiinom? Ayaw niya sa akin. Pabayaan mo na lang ako. Commander, sino naman ang may ayaw sa'yo? Nasa'yo na kaya ang lahat? Paano may babaeng di nagkakagusto sa'yo? Kasalanan ko ang lahat. Kaya ayaw niya sa akin. Commander! Nandito ang tatay mo. Nasa opisina ang Commander-in-Chief. Tawagin mo ang team. Hey! Pa. Nakainom ka? Opo, konti. Walang hiya. Alam mo ba kung sino ka? Hindi mo ba alam na bawal kang uminom? Paano kung may biglaan kang misyon? Naiintindihan mo ba ako? Opo, pa. Kung ganyan ka, kailangan mo ng kasama sa buhay. Simula ngayon, kahit anong salo-salo na dadaluhan mo, isama mo ang fiancé mo na si Jiang Momo. Nagkakaintindihan tayo? Ayaw mo sundin ang inuutos ko? Naiintindihan ko pa. Kayong dalawa, maganda kayo para sa kasal. Sige po. Salamat, Sir Feng. Hello? Pagkatapos mo dyan sa trabaho, samahan mo ako para sa private dinner. Pero hindi mo naman ako dinadala dati. Kapag sinabi ko, gawin mo. Bilisan mo, magayos ka na. Nasaan ka na ba? Hindi ako nagkikipagkaibigan sa mga babae. Sa tingin mo ba gusto kong marinig ay salamat? Tatanungin kita ulit. May pagkakataon ba na nagkagusto ka sa akin? Kahit sandali. Huwag ka nang umarang. Hindi ka nababagay dito. Kasama ko si Feng Leng. Huwag ka nang umasa. Pasok na tayo, Commander. Sino ba yung kasama ni Feng Leng? Mas mabuti na dito. Sino yung kikitain natin? May bigatin akong customer. Gustong bumili ng goma. May kakilala sa abroad. Papatungan ko na lang ang presyo. Isasama na kita palagi simula ngayon. Huwag ka mag-alala. Magbabago na ako. Papatungan mo? Ang sama mo talagang tao.
Pasensya na kung napaghintay namin kayo. Pokpok talaga. Pagkatapos na kay Finlay, nasa mayaman negosyante na naman siya. Pasok kayo. Ito ang misis ko, si Suyun. So yun, misis mo siya. Miss Jiang, minsan lang kasi lumalabas tong misis ko. Magkakilala ba kayo? Kailan kayo kinasal? Bago lang? 5 taon na kaming kasal. Mr. Zeng, alam mo ba yung misis mo? Jiang Momo, buhay ng ibang tao. Nangingialam ka masyado. Miss Jiang, ano ba yon? Ang misis mo ay... Excuse me, sagutin ko lang to. Walang hiya? Pokpok? Burikat? Kasal ka na pala? Pero parang dikit mo kay Finlay? Jiang Momo, gusto mo ba talaga ng gulo? Commander Finlay, nababalo ka na ba? May asawa na siya. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Ahas ka? Walang hiya? May asawa ka na. Umupo ka nga. Tama na. Alam kong may asawa siya. Pero hinabol ko siya. Naiintindihan mo ba? Commander Finlay, ang babaeng ito. Anong klaseng gayo ang ginagamot niya sa'yo? Tapos na ang nangyari sa amin. Kung ayaw mong tumigil, ipapakancel ko ang kasal natin. Wag. Papakasalan kita. Sabi mo tapos na kayo. Ibig sabihin ayaw mo na sa kanya ngayon. Ako, isipin mo na lang na wala akong kaalam-alam. Pasensya na at natagalan. Masamang pakiramdam ko. Subukan mong umalis at tatamaan ka sa akin. Miss Jiang, ano ba yung sinabi mo tungkol sa misis ko? Ang sasabihin ko sana ay, maganda ang misis mo. Pero Mr. Zeng, bantayan mo siya ng maigi. Itong misis ko, dapat nakadikit lang siya sa akin. Commander, narinig kong gusto mong bumili ng goma. Tama. Naghahanap at nangangailangan ako ng goma. Sana'y matutulungan mo ako, Mr. Zeng. So yun, tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Maghintay ka. Ito ang Fidelity Various Quality Products. Rubber quotation. Pwede mong tignan. So yun, katapusan mo na. Ang lalaking kalaguyo ni Suyun ay si Fengling. Suyun, malalagot ka sa akin. Walang anuman, Mr. Zeng. Ang totoong kulay ni Fengling ay lumabas na. Commander, kumain muna tayo. Sige. Mahal ko, napagod ka siguro kagabi. Kumain ka. Wala naman nangyari sa amin kagabi. Nahihiya ka? Sige, sige. Napagod ako eh. Ako na lang ang kakain. Mr. Zeng, nakailan ba kayo kagabi? Sobrang nasarapan siguro ang misis mo. Jiang Momo, mag-ingat ka sa pananalita mo. Bakit naman? Sa tingin ko ay magandang itanong niya. Pero masaya pa talaga ang misis ko. Kailangan kong tanungin ang misis ko. Mahal ko, kagabi, nasarapan ka ba sa ginawa natin? Mr. Zeng, yung business proposal natin. Huwag kang mag-alala, Commander. Nag-uusap pa kami ng misis ko. At hindi pa siya sumasagot. Nasarapan ako. Buti naman. Natakot ako na baka hindi.
Commander, bakit hindi ka nag-iingat? Deng, gamutin ko sugat mo. Hindi na kailangan. Commander, may sugat ka. Pwede nating ipagpaliban muna ang proposal. Kahit hindi na, wala lang to. Okay lang sa akin ang presyo. Pipirma ako sa kontrata. Nga pala, Commander Feng. Biglang nagbago ang isip ko. Dodoblihin ko ang original price. Ang laki ng dinagdag mo. Hindi ka sumusunod sa usapan. So yun, mamaya ka lang sa akin sa bahay. Kung hindi nagbago ang isip mo, pwede pa natin pag-usapan. Kung ayaw mo, alis na lang kami. At kung bakit ko tinaasan ang presyo, negosyante ako, Commander. Alam mo naman siguro yun, di ba? Mukhang alam na niya. Susulitin mo pa sa akin ang misis ko. Magsilbi tong aral sa'yo. Sa akin ang kontrata. Dinagdagan ko pa yan. Sapat na siguro yan. Pengling, kapag lumapit ka pa ulit sa misis ko, hindi kita palalagpasin. Ang bait mo naman, Commander. Narinig ko na ikaw at si Miss Jiang ay kakasal na. Tama. Sa susunod na buwan na gaganapin ng kasal. Kung ganon, dadalo kami ng misis ko sa kasal. Deng Sally, anong ginagawa mo? Cellphone ko yan. Huwag kang manggulo. May ginagawa ako. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Sumusobra ka na. Sumusobra? So yun. Hindi mo ba naisip na kasal tayo? Patay na ba ako sa paningin mo? Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Anong gagawin mo? So yun. Binalaan na kita. Huwag mo akong lokohin. Pero ginawa mo sa harapan ko pa. Nakipaglandian ka sa kanya. Hindi. Nagkakamali ka. May nangyari na sa inyo, hindi ba? Ilang beses nyo ginawa? Hindi. Walang nangyari sa amin. Sinungaling! Hindi magbabayad ng ganun kalaki si Penling kung wala! Walang iya ka! Di ba sabi mo? Nadudumihan ka na sa akin. Lumayo ka sa akin! Katawan mo ako! Lumayo ka sa akin! Papatayin mo ako? Huwag kang lumapit. Mas pipiliin mo siya? Papatayin mo ako para sa kanya? Sige! Patayin mo ako! Maghiwalay na tayo. Ayoko na sa'yo. Walang iya ka! Alam si Suyun sa akin. Halika dito. So yun,
Gutom ka na, di ba? Magkikinig ka na ba sa akin? Zengs Ellie, tao ka pa ba? Divorce ang gusto ko. Hindi mo pa rin naiintindihan, ano? Simula ngayon, ganito ka na. Masunuring aso ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kakain ka o hindi? Sumunod ka! So yun, papatayin kita sa gutom. Kesa magsama kayong dalawa ni Fengling. Hihintayin kita makipag-divorce. Pananagutan kita. Ikaw ba? Gusto mo din ba ako? Kung ayaw mo na ako makita pa ulit, aalis na ako sa buhay mo. At hindi na tayo makikita pa ulit. Umupo ka nga! Tama na. Alam ko may asawa siya, pero hinahabol ko siya. Fengling, gusto na kitang makita. So yun, gumising ka. Huwag kang magkunwari. So yun, huwag mo kong takutin. Cancer. Anong sabi mo? Ang iyong mammary epithelial cells ay pumutok at kumalat ito sa iyong katawan. Malaki din ang tumor dahil sa nangyari, ang tumor ay nasa late stage na. Nire-recommenda ko na tanggalin ang left breast mo para hindi na kumalat. Breast removal? Doctor, wala na bang ibang paraan? Para di matuloy ang breast removal? Kahit magkano pa yan? Breast removal? Wala na magkakagusto sa akin. Ang sakit niya ay malala na. Delikado ang stage 4 breast cancer. Kung ayaw mo maging delikado ang buhay niya, kailangan isagawa ang breast removal agad. Ayoko magpa-breast surgery. So yun, kung hindi ka magpapa-opera, pwede kang mamatay. Huwag kang matakot kapag natapos mo na ang surgery. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayoko magpapa-opera. Oo, sige. Pupunta ako sa ibang hospital. Sasamahan kita. Hanggat may pag-asa pa para sa'yo, hindi tayo magpapa-opera. So, meron kang advanced breast cancer. Kailangan natin magsagawa ng operasyon agad-agad. Meso, may asawa ka na. Ang buhay at kalusugan mo ay dapat na mas importante sa'yo. So yun, Gusto kong mapag-isa. Breast removal? Hindi na ako magiging normal pa ulit. Kung ayaw mo na ako makita pa ulit, aalis na ako sa buhay mo at hindi na tayo makikita pa ulit. Bakit may mga sundalo dito? Nandito din ba si Feng sa hospital? Anong nangyayari? Bakit may mga sundalo dito? May sundalo na duburat sa bottom. Nasa operating room. Masamang ko yung kalagayan. Hindi si Feng, di ba? Okay na si Feng Ling.
Fengling, hindi maaari. Fengling! Marami pa kung gusto sabihin sa'yo. So yun, Fengling! akala mo ba ang lalaki na matay ay ako? Kaya ka umiyak ng ganyan. Pero sabi mo hindi mo ako gusto. Hindi ako naniniwala. So yun. Mahal mo ako, di ba? Nag-aalala ka sa akin. Sabihin mo, ano ba talagang nararamdaman mo sa akin, So yun? So yun, alam mo ba ang ginagawa mo? Sa'yo lang ako ngayong gabi. Gusto kong maramdaman na mahalin ni Fengling. Kahit ngayong gabi lang, makasama ko si Fengling. Namiss mo ako. Namiss kita. Walang araw na hindi kita mamiss. Ako din. Namiss din kita sobra. Mahal kita. Fengling, hindi na ako magiging buo. Sana maging masaya ka. So yun? The number you're calling is unavailable. So yun. Pagkatapos na nangyari sa atin, umalis ka na lang. Wengzeng, hanapin mo si Suyun. Doctor, nakapag-isip na ako. Magpapa-opera na ako. Salamat. Zeng Sally, payag na akong magpa-opera. Pagkatapos kong magpa-opera, maghiwalay na tayo. Chelsea, bakit ka umiiyak? Namiss mo ba mama at papa mo? Wala akong mama at papa. Diba sabi mo yung Uncle Feng ay papa mo?
Ama ka, siya ang papa ko. Samahan kitang hanapin siya. Talaga? Tara, hanapin natin ang papa mo. Shawe, di ba sabi mo dadalhin mo ako sa papa ko? Oo, kapag tumalon ka dyan, hahanapin natin ang papa mo. Inaway ni Uncle Feng at Auntie Su ang mama ko. Ipaghihiganti ko si mama. Malaki yung pakpak ko. Hahabulin kita. Yeah. Papa, miss na kita, Papa. Papa, miss na kita, Papa. Ang taas nun. Sinong nagutos sa'yong tumalon? Bakit ka tumalon doon? Paano kung napilay ka? Papa, na-miss na kita, Papa. Okay. Huwag ka nang umiyak. Bakit ikaw na naman? Luwag ka ba? Ba't di ikaw ang tumalon? Kay bata masama ang ugali. Papa, aalis ka na naman ba? Magpapakabait na ako. Huwag mo na akong iwan ulit. Kumusta? Masarap ba? Salamat, Papa. Papa? Pengling, anak mo ba talaga siya? May anak ka na? Commander Fengling, anak mo ba talaga siya? Wala ka pang nagiging girlfriend, di ba? Hindi ko pwedeng pabayaan si Xiaoseng. Tama ka. Anak ko nga siya. Sino ang ina ng batang yan? Imposible si Suyun. Hindi mo na kailangang malaman pa. Pero akong fiancé mo. Pero may anak na ako. Ayaw na kitang abalain pa. Ipapakancel ko na lang ang kasal natin. Fengling, hindi pwede. Makinig ka. Kasama ko ang anak ko. Bata ka pa. Ayaw mo naman siguro maging stepmother, di ba? Pinamumuhian kita! Sorry, Papa. Ulila kasi ako. Kung wala ako ngayon, hindi ka sana nasampal. Anak ko, huwag mong sisihin ang sarili mo. Papanugutan kita. Si Suyun lang ang babae sa buhay ko. Anak ko, gusto mo bang magpa-DNA test tayo? Kung lumabas na hindi kita anak, hanggat gusto mo ako, magpapakatatay pa rin ako sa'yo, okay? Apa. Tapang naman ni Xiaoseng. Matapang talaga si Xiaoseng. Magkakaroon ng ba si Xiaoseng? Pa, nasan si Dr. Su? Siya bang mama ko? Umaasa kung siya ang mama mo. Nahanap mo na siya? Wala po kaming balita kung nasaan si Miss Su. Ilock mo ang train station at airport. Hindi pwede makalis sa junction si Suyun. Yes, sir. Bakit kayo umalis si Suyun nun? Pagkatapos ng operasyon, maghiwalay na tayo. Magsama na kayo ng kabit mo. Huwag na natin pahirapan ng isa't isa. Sige. Kung gusto mo ng divorce, mag-divorce tayo pagkatapos ng lahat. Patawarin mo ako. Miss Su, sisimula na po namin ang operasyon. Huwag kang matakot. Maghihintay ako sa'yo sa labas. Nabis mo ako. Namiss kita. Walang araw na hindi kita mamiss. Ako din. Namiss kita sobra. So yun, papatayin kita sa gutom. Kesa magkasama kayong dalawa ni Fengling.
Tulungan mo ako i-forge ang test report. Ang misis ko ay may advanced breast cancer. Okay, kapag nagawa mo yan, bibigyan kita ng 5 milyon. Okay, Mr. Zane. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayoko magpa-opera. Okay, sige. Pupunta ako sa ibang ospital. Kasamahan kita. Hanggang may pag-asa pa para sa'yo, hindi tayo magpapa-opera. Ang talino mo talaga. Gusto mong pumunta sa ibang ospital para magpatingin? Pasensya na sa abala. So yun, hindi mo ako kayang utakan. Hintayin mo lang na matapos ang operasyon. Tingnan natin kung magugustuhan ka pa ni Feng Ling. Babalik ka pa rin sa akin. Lumabas na ang resulta. Nakasaad dito na si Feng Ling at Xiaoxing ay may 99.9 gene similarity. Mr. Feng, ikaw ang totoong tatay ni Xiaoxing. Papa, sabi ko na ikaw ang papa ko. Tama ka. Anak ka nga namin, Suyun. Ang saya ko. Salamat, Doctor. Wala nga naman. Buti na nagkasama na kayo ulit. Patawarin mo ko, Xiaoxing. Iniwan ka ni Papa. Nagtrabaho kasi si Papa. Hayaan mo na po yun. Alam kong babalikan niyo din ako ni Mama. Kapag nalaman ni Suyun na anak namin si Xiaoxing, siguradong magiging masaya siya. Commander, nahanap na namin si Miss Su. Nasaan siya? Mukhang merong breast cancer si Miss Su. Ooperahan siya ngayong araw. Paano isang malusog na tao ay biglang nagkasakit? Aling ospital? Sa 3 hospital. Miss Su, Kumalma ka lang. Ituturok na namin ang anesthesia ngayon. Antoine, kumain ka muna. Ayokong kumain. Itatabi ko muna dito. Kainin mo pag nagutom ka na. Iiwan ko pagkain mo dito, Auntie Wang. Bakit ba sa dito? Tawagin mo ang janitor para punasan yan. Paano kung may madulas dyan? Di ba sabi mo weirdo tong si Auntie? Hindi niya maalala anak niya. Pero, tanda niya yung son-in-law niya. Ang malas na anak niya, di ba? Ang anak niya inioperahan ngayon. Hindi nga niya alam eh. Kapag ang babae na wala ng dibdib, babae pa rin ba siya? Pero kung lalaki yun, hindi big deal. Kawawa naman si Dr. Su. Bakit? Sinong pinag-uusapan niyo? Sinong inooperahan ngayon? Yung operasyon, masakit ba? Ang anak mo, isa sa dibdib niya ay tatanggalin. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Anak ko? Oo. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Hala. Auntie Wen, okay ka lang ba? Masakit ang ulo ko. Hindi ka pa dapat isinila ngayon. Patawarin mo ko. Masisira ang buhay ng anak ko. Madami pa siyang pangarap sa buhay. Ayaw din ni Lola na mangyari ito. Kailangan mong lumaki ng maayos. Gwen? Sir. Naalala ko na. Anak ko si Suyun. Anak ko siya. Teka, Auntie Wen. Nasa si Suyun. Sabihin mo sa akin. Nasa si Suyun. Ma? Sengling? Bakit ka nandito? Nasaan si Suyun? Kayo, anong ginagawa niyo dito? Nandito si Suyun. Ano ba? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Nag-o-opera kami.
Saan niyo siya dadalhin? Tigil! Maniwala man kayo isa hindi. Kakasuhan kita ng illegal use of violence. Oh, talaga? Kami? Nanakot lang kami ng aso. Aso ka ba? Pengling, di ba dapat opera na ako? So yun, wala kang sakit, niloko ka lang ni Zheng Sili. Nandito ka sa military hospital. Dinala kita dito para mapatignan. Malasuma yung pangangatawan. Nag-run pa kami ng ibang test at lahat ay normal. Wala kang breast cancer. Buti naman, wala akong sakit. Niloko ako ni Zheng Seli. Hindi ko siya mapapatawad. Kapag dinala ni Fengling si Suyun sa ibang ospital para mapatignan, malalaman nilang totoo. Dapat di agad dumating si Fengling. Natanggal na sana ang dibdib ni Suyun. Nakakainis. Kunti na lang sana gagana ng plano ko. Zheng Seli! Masama ka ba sa hayop para lupuhin ako? Nagawa mo talaga i-forge yung test report? Wala kang pinagkaiba sa kriminal. Suyun, magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadya. Ang sampal na yan ay para pang abuso mo sa akin. Tinis kita na ilang taon. Wala kang kwenta. Pabulo ka sa kulungan. At tumali ka rin. Niloko mo din ako bago tayo pinasal. Niloko mo din ako kahit tayo na. Kapag nagsalita ka pa, yung dila mo, puputulin ko. Muntik na ako doon. Kung sino man ang manakit sa'yo, ay sasaktan ko din. Singer dito si Zheng Sili. Nagtawag talaga kayo ng pulis? Zheng Sili, ikaw ang doktor ay nag-forge ng medical report. Makukulong ka ng 3 taon. Dalhin niyo na siya. 3 taong pagkakakulong? So yun, isipin mo, pinagsamahan natin. Patawarin mo ako. Sa loob ng ilang taon, sarili mo lang iniisip ko. So yun, alam ko nagkamali ako. Teka lang. So yun, maraming salamat. Salamat para saan? May gana ka pa talaga magmamakaawa sa akin? Pumunta muna tayo sa Civil Affairs Bureau. Mag-divorce muna tayo. At ako mismo ang maghahatid sa'yo sa kulungan. So yun. Mahahalikan na kita pag gusto ko. Ano ka ba? Ilang beses na tayo naghahalikan noon. Mama! Xiaoxing. Ako si Andy Su. Hindi ako ang mama mo. Ako at si Xiaoxing ay napa-DNA test. Anak ko talaga siya. May anak ka na? Anak mo din siya. Hindi mo ba talaga naaalala? 5 taon nang nakaraan, nung nasa misyon ako. Aksidente kitang nagalaw. Ang lalaking na ikaw? Nung natapos ko ng misyon, bumalik ako para panagutan kita. Ganun pala nangyari. Ma, paano nakalabas ka na sa ospital? So yun, patawarin mo si Mama. Anak mo si Xiaoxing. Kinuha siya at iniwan sa daycare. Madami akong nagawang masama. Naaalala ko ng lahat. Ma, okay ka na. Sobrang saya ko. Yay! May mama at papa na si Xiaoxing.